invitation coming from Elder Daniel na mag-speak po dito sa Santa Filomena. And it is a great opportunity, na makapag-speak po sa inyong lahat. At talaga naman po nag-aalala po ang aking damdamin to see all of you po, sa aking pong harapan. Ayan. So, bagaman tayo po ay ganito, bagaman tayo po ay patuloy sa ating po mga misyon sa ating buhay, ay tayo po ay patuloy rin po na magpalakas and continue to serve the Lord whatever happen po sa atin po mga kapatid. At tayo po ay patuloy magpasalamat sa lahat po ng blessings na natatanggap po natin mula po sa ating Panginoon. At ngayon po umaga ay ang ating po sasalusaluhan at ang aking po message na gusto ko pong i-share sa inyo ay sa kabila ng hindi po kagandang panahon, sa kabila ng maulang panahon na ating pong naranasan in this whole week, tayo po ay magsasaya at ang ating pong lesson ay a joyful heart. Do we have a joyful heart, mga kapatid? So dapat po tayo lagi ay may masayang puso. Kahit na tayo po ay nahihirapan, kahit na tayo po ay nalulungkot, kahit na tayo po ay may sakit, kahit na tayo po ay may problema, learn how to smile. Mga kapatid, tayo po ay matutong humindi, tayo po ay matutong magsaya, sapagkat ang Panginoon, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. And I want, yung sinabi po ni Ma'am kanina, sabi po ni Ma'am ay, ang Panginoon ay ang the greatest at tayo po yung tuldok lang. At tayo po mga kapatid ay talagang napaka-blessed, sapagkat tayo po ay patuloy sa ating pong mission sa ating buhay. So, ayan. So, ang tanong ko mga kapatid, saan po ba natin makikita at ano po ba ang joyful heart? Ito po ba ay makikita natin o ito po ba ay sa puso ng saging? Or ito po kaya ay sa puso na gawa sa papel? Mga kapatid? Or baka naman, ito o ba kaya ay puso na makikita or yari sa isang bato? But mga kapatid, I want to say sa inyo pong lahat, kung makita po natin sa larawan, makikita po natin yung kaligayahan, makikita po natin yung peace. So mga kapatid, I want to say sa atin pong lahat, that a joyful heart comes from within. Mula po ito sa kalooban. We can experience it within. Sa ating pong kalooban. At ito po ay makakamit natin at ito po ay ating mararanasan if Jesus Christ, kapag po ang Panginoon ay nasa ating puso, yung kapayapaan, yung kasiyahan, yung kaligayahan, matatagpuan po natin yun sa ating pong mahal na Panginoon. So sabi po sa Proverbs 17:22, a joyful heart is a good medicine. So, bakit kaya a joyful heart is a good medicine? Alam mo mga kapatid, for example po, tayo, yun pong ating paglakad everyday, yun pong ating pakikisalamuha, at pakikipag-encounter to different person, and to those person who have different personality everyday, yun pong ating mamimit everyday, kapag po yung mga yan, especially po sa ating mga grandma, sa ating mga lolo, sa mga makakasalubong natin na patanda, alam naman po natin that yung mga matanda o sa ating mga parent, kapag po nakita natin sila, at sila po may marami na po silang experience, sila po marami na po silang mga dinala at pinagdaan ng mga problema. But mga kapatid, also sa ating mga kabataan, kapag po ang mga kabataan, kapag po yung mga matanda, yung ating mga parent ay nakasalubong po natin, at nakita nila tayo may magandang ngiti, at may payapang ngiti, at pagbati sa kanila, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, mapapakiti po natin sila, mabibigyan po natin sila ng kaligayahan. Sapagkat ang ngiti, ay nakakapag-fresh ng ating puso. Mga kapatid. So kung makita niyo po dito sa ating larawan, po yan, diba? Napaka-healthy, napaka-malusog ng pusong yan.
Yan, kung makapakita niyo po yung picture, unhealthy po siya. Hindi po siya healthy. Kung makita po natin yung picture, yung nasa center na picture, makikita po natin dyan yung parang malalang yung mga mata, parang mga puyat. Ano po? Ayan. So mga kapatid, sabi po dito, ayan, if our heart covered by fats, it can increase our risk of cardiovascular disease. Ibig po sabihin mga kapatid, kapag ang atin pong mga puso ay hindi healthy, kapag ang atin pong mga puso ay nababalot ng kalungkutan, ng kapighatian, at ng kahirapan, hindi po yun healthy. Ano po? So sabi mga kapatid, if we want to have a healthy and a joyful heart, ano po? Engage ourselves or atin pong i-push ang ating mga sarili sa ano? Physical activity. Ano po? Kung ano niyo po, ang pagkakaroon ng healthy puso, ng masayang puso, at ng kaligayahan, yan po ay pwede mawala in terms of engaging ourselves sa physical activity. Ano po? Bakit? Kasi po, ang physical activity or do some kinds of exercises, ito po ay nakakapag-fresh, hindi lang po ng ating puso, hindi lang po ng ating mga senses, but also our brain. Ano po? So, nag-less siya and nag-result po siya para mabawasan yung ating mga problems at i-push yung ating mga sarili, nakalimutan yung mga problema po natin. Ano po? Sunod po, ayan, eat a healthy and good foods. Ano po mga kapatid? Kung mapapansin po natin, sa ating physical na pangangailangan, we need a healthy foods. But in our spiritual needs, we need a healthy and a very fruitful gospel from our God. Ano po? Kailangan po natin yung sa ating physical, kailangan po natin yung mga masarap na pagkain, sustansya pagkain. Pero po sa ating pong spiritual na pangangailangan, kailangan po natin yung message, yung gospel ng ating Panginoon. And mga kapatid, ano po? Belong po sa pagkakaroon ng joyful heart at ng malusog na puso is to share the gospel of God sa marami pong tao na hindi po nakakaalam ng gospel ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi po, kapag nag-share kami ng gospel ng Panginoon, nakakasaya po yun ng puso, nakakasaya po yun ng damit. And I challenge you, alam ng mga minamahal kong kabataan, huwag po tayo magpapa-influence sa mga bad influence sa ating surroundings. But let us continue to serve the Lord. Let us continue to explore the Bible and the gospel of God and to share it to many people. Ano po? Ayan. So, isasunod po dito. Ayan. Mga kapatid, doon po sa aking mga sinabi kanina, hindi lang po yun yung pinakamahalaga, yung engaging ourselves sa exercise at sa mga physical activity at sa mga pagkain ng bahas ng mga sustansya. But the most important, mga kapatid, is to involve to His mission. Ano po? Like what I said kanina, like what I have said to challenge the youth, but not only the youth, but all the brethren here in Santa Filomena, ano po, SDA Church, ano po? Involved to His mission, rejoice to the Lord, mga minamahal ko mga kapatid. At makakamit po natin ang kaligayahan at ang kapayapaan at pagkakaroon ng kasiyahan sa ating mga puso. Ano po mga minamahal ko mga kapatid? Sapagkat ang Panginoon, He is our everything. Sabi po sa ating lesson kanina, yung sa ating pong lesson kanina, nakita po namin na yung ating pong lesson ay except as sa pagiging sign, yun po sa nakalagay na sign of divinity na topic, pinapakita po sa ating lesson kung ano talaga or kung paano talaga naging Panginoon ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay Panginoon. Sabi nga po ni Sister Gigi kanina ay, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Ano po mga minamahal ko mga kapatid. Kaya, by involving to His mission and by doing and by obeying His command, ano po mga minamahal ko kapatid, ay makakamit po natin ang kaligayahan na ating pong binibigay sa ating pong minamahal na Panginoon. Ano po? Ayan. Ayan, sabi po dito sa Proverbs 14, verse 30, a peaceful heart leads to a healthy body, but jealousy is like a cancer in the bone. Kaya po mga kapatid, makakamit po natin ang lahat at yung peaceful heart, ano po, sa ating
ating pong Panginoon. Ano po? At huwag po natin hayaan na tayo po'y balutin. Ano po? Ayan, sabi nga po ito ng jealousy or ng ating mga paghiin sa mga makamundong gawain at mga bagay at mga kapatid. Ay sabi po ito sa Psalms 73 verse 26, My heart may fail and my spirit grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Napakaganda lang po mga kapatid at ang sarap lang po basahin at paulit-ulit na pakinggan yung mga ganitong Bible verse sapagkat ito po ay makakapag-relax, makakapag-heal, makakapagpagaling ng mga nararanasan natin, yung mga nararamdaman natin. Ano po? Sapagkat sabi nga po, napakasarap kapag umiibig tayo sa ating Panginoon. Ano po? Ayan, sabi nga po ay God is our first love dapat. Ano po? Sapagkat si God, siya yung nagbigay ng lahat sa atin. Ano po? Kanina, sa ating pong lesson, sinasabi po doon, a lot of miracle na ginawa na ating Panginoon. Ano po? Lahat ng mga himala na ginawa ng ating Panginoon. At yun pong mga bagay na atin pong nakikita, na atin pong nakakawakan. Yes, ito po ay gawa ng tao, but true, the wisdom na binigay po ng Panginoon sa ating lahat. Ano po mga minamahal ko kapatid? So, mga kapatid, sabi po dito, kung ang ating mga puso, ano po, ay humihina, ayan, tayo po ay magpatuloy sapagkat ang Panginoon ang mananatili na ating lakas. Ano po, dapat po siya ay atin lang forever. Yun po ay huwag natin pong iwawala at aalisin sa ating mga puso. Sapagkat sabi nga po ay, yan, ang Panginoon, He sacrificed all para po sa ating lahat. Ano po mga kapatid? Kaya dapat po, abutin na natin ang Panginoon. Let us surrender our Holy Spirit to Him and let us surrender ourselves ang ating mga buhay sa Kanya. Ano po? Sapagkat tayo po ay pakakaingatan ng ating Panginoon. Yan po, ano po, hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon, mga minamahal ko kapatid. Ayan, sabi po ito, joy is the unwavering trust that God knows what He's doing and has blessed me with the opportunity to be a part of it, not despite what's happening in my life, but because of it. Mga kapatid, ang Panginoon, yung kaligayahan, kapag nakita po na ng ating Panginoon, hindi po yun matitinag kailanman. Hindi po yun matitinag, mga minamahal ko kapatid. Joy is the unwavering trust sa ating pong sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At yun po ay ating panghahawakan at panghahawakan everyday. Sapagkat in every struggle, in every problems that we face everyday, mga minamahal ko kapatid, God is always here to protect us, to guide us. Ano po? I want to share to you, mga kapatid, like what I said kanina po sa aming lesson. Iisa po akong Adventist sa aming family. My mother and my father sila po ay mga Catholic. Sila po lahat ay Catholic and sila po ay very religyoso sa Katoliko. Yung akin po kapatid na panganay, siya po ay nag-aral sa AUP at nabaptize po siya. At siya po ngayon ay nasa lipa, pero siya po ay na-backslide. Ano po? So, hindi ko po sinasabi sa inyo para ikwento yung buhay ko. But I want to say to all of you, mga minamahal ko kapatid, that it is my mission to bring them here sa ating pong pananampalataya. Because we all know that here in our pananampalataya, it is a truth. Ano po mga minamahal ko kapatid? It is a truth and we need to spread it, to spread to the whole world, to many people, to spread the love of Jesus sa marami pong mga tao sapagkat ito po ay kailangan nila at kailangan din po natin lahat. Ano po mga minamahal mga kapatid? Ayan. So, mga kapatid, ayan. Meron po akong 5 characteristics of a joyful heart na i-share ko po sa inyong lahat. Ayan. So, ang una po, ayan. The person with a joyful heart trusts God. Do we have a joyful heart, mga kapatid? If we have a joyful heart, so meron po tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Ano po? Sabi po dito, instead of looking to their circumstances, those with a joyful heart
look to God with confidence, knowing that He is in control and knows what He's doing. Ayan, napakaganda po mga minamahal ko kapatid. Ano po? Look to God with confidence. Do we have a confidence to walk and to serve with God? Meron po ba tayong confidence at meron po ba tayong pagmamahal at pagtitiwala na lumakad at mag-serve sa ating Panginoon? Ayan, ano po? So mga kapatid, madaling sabihin na yes. Ano po? Madaling sabihin na yes, we are Seventh-day Adventists and we are willing to serve God. But nabibili po ba natin yung presence niya while we're doing that kind of things? Ano po mga minamahal ko kapatid? So, dapat po mga minamahal ko mga kapatid, dapat po tayo magalak at dapat po tayo ay sa ating paglakad, sa ating pong journey to our future, sa ating pong journey, sa ating pong bukas. Ano po, mga minamahal ko mga kabataan, sa ating journey, sa ating pag-aaral, sa ating mga pagtatrabaho, at sa ating pagmamahal. Ayan. Tayo po ba ay maligaya at tayo po ba ay natitiwala sa ating Panginoon? So if we have a joy and if we trust God, let us surrender it sa ating Panginoon at yung ating pag-aaral, yung ating pagtatrabaho at yung ating pagmamahal ay magkakaroon po ng magandang result at magiging successful po tayo someday. Ayan. Napakaganda po mga kapatid. Huwag po nating tingnan yung mga pangyayari na ikadadaw ng bawat isa. Bagos tingnan po natin yung mga pangyayari na ikagagala at ikaka-improve ng lahat. Ano po mga minamahal ko mga kapatid? Ayan. Kasi po sabi po dito, He is in control. God is in control mga mahal kong mga minamahal ko kapatid. Alam niya po ang ating bukas, ang ating future. Kaya po, atin po yung ihabilin sa Kanya. Ano po? Ayan. So next po mga minamahal ko kapatid, the person with a joyful heart obeys God and follow His word. Ayan. Mga kapatid, tayo po ba ay nagsiserve dahil ito ay mission at utos ng Panginoon na ginagawa lang natin para sa ating sarili? Ayan. So sabi po dito, people with a joyful heart know that God's instruction in the Bible may not always be easy to follow, but they trust that they're there for a reason, that they are divinely inspired and are for our good and God's glory. Alam po mga minamahal na mga kapatid, lahat po ng pinupuntahan natin, lahat po ng ating tinatayuan, lahat po ng ating lugar na napupuntahan, meron po yung reason kung bakit tayo naroroon. Ano po? Ayan. So kami po, na aking pinsan, or siguro po marami dito na hindi naman po taga dito. Ano po? Mula na kami po ay taga Mindoro, since ako po, born in Mindoro talaga ako since birth. Doon na po ako lumaki, doon po ako pinanganak, doon po ako numulat, at doon na rin po na-enhance at nag-improve yung isip ko. So ngayon po mga kapatid, I believe in God that He bring me here because I have a purpose here at may mission po ako dito. At ganoon din po tayo lahat mga minamahal natin mga kapatid. Ano po? Sapagkat dinadala tayo ng ating Panginoon sa ating paroroon na sapagkat tayo ay may mission na dapat gampanan. Ano po? So mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay ma-inspire to serve our God. Ano po? Tayo po ay marami po tayong pagdadaanan sa ating mga kabataan. Marami po tayong mga maranasan. Wala po tayo sa kalagitnaan ng ating mga magiging experience sa ating buhay. Kaya po, huwag natin pong padaliin lahat ng bagay. Lalo na sa pagkamahal. Ano po? Kaya sabi po dito, hindi po ganun kadali na sundin yung mga utos ng ating Panginoon. Pero kailangan po natin isa buhay at huwag iyong kalimutan. Ano po mga minamahal mga kapatid? Sabi po dito, yung instruction sa Biblia ay hindi po ganun kadali sundin. Pero, if we have a trust sa ating Panginoon at tayo ay divinely inspired sa paggawa ng mabuti ayon sa ating Panginoon, mga kapatid, we have a joyful heart. Ano po? Tayo yun po ay ating patuloy na maranasan. Yun po ay patuloy natin. Kaya po sabi nga ay keep seeking the Word of God. Atin pong patuloy na hanapin, atin pong patuloy na abutin yung gospel at yung hand ng ating Panginoon.
po natin siyang kalilimutan. Ayan, so sabi po dito sa John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and your joy may be full." Gusto po ng ating Panginoon na yung ating kaligayahan ay mapuno ng pagmamahal mula sa Kanya. Gusto ng Panginoon na tayo ay lumakad at mag-serve ng masaya at ng hindi po pinipilit. Kaya nga po sa ating message kayo sa lesson ay yung about sa mga miracle ng ating Panginoon. Kung tutuusin mga kapatid, kung gagawin ng Panginoon yung gusto natin lahat, kung gagawin ng Panginoon yung mga bagay na gusto natin, if we want na bakit hindi pa pinatay or destroy ng Panginoon si Satan noong una pa lang, kaya gawin ng Panginoon eh. But God wants us to choose the right thing ayon sa ating mga sarili nang hindi po natin na gusto ng Panginoon na po kayo ayon sa ating kagustuhan. Pero kaya po tayo merong Biblia para ituro sa atin that we need to choose the right path compared sa wrong path, mga minamahal ko kapatid. At kung piliin yung tamang daan, not the wrong ones. Ano po? Sapagkat God wants us to be saved and God wants us to use as an instrument to save others. So mga minamahal ko kapatid, let us have a joyful heart para mag-serve sa ating Panginoon. Sapagkat ang miracle na gusto niya ibigay sa atin ay ibibigay niya po sa atin, mga minamahal ko kapatid. Gusto niya po tayong ma-full ng joy. Ayan. So next po, number 3, the person with a joyful heart prays and spend time in God's presence. Do we have worship in our home? Meron po tayong every day na pag-worship, pag-ipag-usap sa ating Panginoon in terms of prayer, na meron po ba tayong everyday presence na sinisik natin ang ating Panginoon? So, when we pray, we may not always feel God's presence. Yan, kapag daw po tayo ay nag-pray, hindi daw po natin lagi mag-feel na ang Panginoon ay nasa ating tabi. Ano po? But we can trust that God is always with us and that He hears our prayer. But kailangan po natin maniwala na ang Panginoon ay lagi nasa atin at narinig niya yung ating panalangin. Ano po? Sapagkat yes po mga kapatid, tayo po ay nag-pray. We pray a lot. Tayo po ay nagdasal na nagdadasal. At mayroon po mga times na yung mga prayer natin hindi po agad binibigay ng ating Panginoon. Yes mga kapatid, kasi sinusubok ng Panginoon yung ating kakayahan o yung ating pag-iintay sa Kanya at yung sinusubok ng Panginoon kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, sabi ko nga po, lagi ko po yan sinasabi sa aking sarili, na marami po akong katanungan before hanggang ngayon, but sabi nga po ay magtiwala lang po tayo sa Kanya at ibibigay niya po yung pangangailangan. Tulad na lang po sa lesson din kanina, yung po pagpapakain sa 5,000. At yan po sinabi doon kung ilang tinapay na lahat, ilang isda, yung nandun sa, yung kakain, pero sila po ay sabi po diba ng Panginoon, kumatok ka lamang at ito ay pagbubuksan, pumili ka lamang at ito ay pagbibigyan. Ganun po yung pagmamahal at yung pag-care sa ating Panginoon, that even His only Son, He sacrificed it to save us from our sin. Ano po mga minamahal ko mga kapatid? Kaya po ang ating Panginoon, bagaman tayo po ay nag-pray at hindi po natin dahil lagi nagbigay yung prayer sa ating Panginoon, lagi lamang po siya nasa ating tabi. Ano po? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Lagi po natin sabi, keep seeking Him. Lagi po natin isip yung presence ng ating Panginoon, and let's be serious to what we have at kung ano po yung ating gagawin sa ating mission. Tayo po yung maging seryoso, tayo po yung maging mapanindigan, at tayo po yung maging responsible sa ating mission sa ating buhay. Learn how to be strong, at tayo po yung maging strong lamang sa presence at sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ano po? Ayan. So number 4, ayan mga kapatid, malapit na po ako matapos. The person with a joyful heart practice gratitude, pagpapasalamat at pagbabalik pasasalamat sa ating Panginoon.
in one form of another, you've gotten that you wish for. Ayan. So mga kapatid, mas maganda daw po na tingnan lang natin kung ano yung meron tayo, hindi yung mga gusto natin kuhain. Bakit po? Sapagkat kung masaya tayo sa kung anong meron tayo, hindi na tayo maghahanap pa ng ibang bagay na gusto natin, yung magkakaroon tayo ng inggit. Mga kapatid, mas mag-iiga po tingnan natin ng kasiyahan yung meron po tayo kumpara doon sa ating mga bighiin. Ano po? Kasi ibibigay naman po ng Panginoon lahat ng ating gusto. Ano po? Not now, but in the future or but someday. Learn how to wait sa ating Panginoon and learn mula sa ating Panginoon. Ano po? Kung paano po niya sinacrifice yung kanyang buhay sa atin, kung paano niya po binuhat yung kanyang krus, kung paano po siya pinuntungan ng korona ng tinik, ano po, kung paano po siya ipako sa krus, para lang iligtas tayong lahat. So mga kapatid, tayo po ay matutong mag-practice ng gratitude or pasalamat sa ating Panginoon. Ano po? Sapagkat, you've gotten what you wish for. Makukuha po natin at ibibigay po ng ating Panginoon ang nangyarapat po sa ating mga kapatid. Yeah. So next po, last. The person with a joyful heart understands the difference between happiness and a joy, and they accept sorrow. Ayan. So mga kapatid, joy comes from inside and happiness is based on external circumstances. So mga kapatid, ang happiness po, ito po yung nangyayari or yung mga base sa external circumstances. But joy is come from inside. When we found the peace and the love and care coming from our God, coming from our Jesus Christ. Ito po. So mga kapatid, atin po patuloy na hanapin at isip ang ating Panginoon sapagkat siya po ang magbibigay at magliligtas sa ating bawat isa. Kaya sabi nga po, God is our Savior. Kaya mga minamahal ko kabataan, atin pong laging isabi sa
kahit na mga nasa malayo, ay alam po namin na mga sila nagbibigay. Ama, nawa po ay makamit po namin at patuloy po namin mahanap at maramdaman ang kasiyahan sa aming mga puso na nagmumula po sa inyo. Tulungan niyo po